Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isinusulong ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III ang agarang pagpapatibay bilang batas ang panukalang pagpapahintulot sa pansamantalang suspensyon o pagbawas ng excise tax sa langis, kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon pa sa mambabatas, isang hakbang na lamang ang kailangan matapos aprubahan ng Kamara ang bersyon ng Senado ng panukala. Kapag naisabatas, mabibigyan ng Pangulo ng kapangyarihang agad na magpatupad ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa mga Pilipino. Ayon pa sa mambabatas, minadali ng Kamara ang pag-aksyon sa panukala upang matulungan ang mga pamilyang nahihirapan sa tumataas na gastusin, gayon din ang mga negosyanteng apektado ng pagmahal ng produktong petrolyo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nabawasang bilang ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, mas gumaan din ang daloy ng trapiko sa mga nakaraang araw dahil sa mas kaunting sasakyan sa kalsada. Gayunman, napapansin naman ang pagdami ng mga sasakyan tuwing gabi bago ipatupad ang panibagong oil price hike. Ito'y dahil naguunahan ang mga motorista na magpakarga ng langis upang makaiwas sa mas mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga repatriation flights upang maiuwi ang mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa pinakauling datos, halos 1,100 Filipinos na ang napauwi, kabilang ang may sakit na sumailalim naman sa medical evacuation. Patuloy rin ang evacuation effort sa bansang Israel, Kuwait at Bahrain habang tiniyak ng pamahalaan ang sapat na pondo mula sa Action Fund para sa libreng biyahe, pagkain, tirahan, counseling at serbisyong medikal ng mga umuuwing OFWs. May mga programa rin para matulungan silang makahanap ng trabaho sa bansa, kabilang na ang mga oportunidad sa pampublikong paaralan sa pakikipagtulungan naman ng DepEd. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.